Pagpalain natin ang ating paggalang sa ating Ponchi. Sumainyo ang kapayapaan at suminyo rin. kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na ang hiwaga ay sa Kanya lamang. Mga kamanghamanghang gawa, siya ang may likha. Tunay na walang pasubali na binibigay niya sa lupa. Ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang kadakilaan, ito'y masusumpungan at matutunghayan ng Kanyang mga anak na kumikilalang tuwiran. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mula pa sa simula, nagpakita ng kahiwagaan ng Ama. Mahirap ipaunawa, mahirap unawain kung ganang katauhan. Mahihirapan ang isipan, mahihirapan ang kalooban, kung paano nga ito lahat ay natutupad at nagaganap. Ngunit sadyang ang Ama ay iba kaysa tao. Kaya't ang kailangan lamang ng tao, tumanggap sa Kanya at ipapaunawa niya ang lahat ng dapat maunawaan ng mga anak niya. Hambing sa isang ina't ama na naguhubog sa mga anak niya, sa anak nilang dalawa, kung papaano hubugin ang kaisipan nila at damdamin. Ano ang ginagawa nila? Ang mabuting halimbawa. Ang magagandang halimbawa. At siya ng Ama, anong ginawa niyang tunay na halimbawa? Ang kapangyarihan niyang walang kapantay. Ang pagmamahal niyang walang hanggan. Ang liwanag niyang walang kamatayan. Ang pakikipagtotoo niyang matapat. Kaya't ang lahat ng anak niyang sa Kanya ay tumanggap, kumilalang ganap, napagariang lubos, hindi nila namamalayan, nakatutupad sila sa hindi nila batid, bakit ito'y natutupad at nagagawa nila? Nang dahil sa pagtanggap sa kapangyarihan ng Kanyang Espiritu. At ang Espiritu niya ang nagtuturo, hindi ang tao. Kaya't upang makaunawa at makatanggap na lubos ang mga anak niya, tanggapin ang Espiritong magbibigay karunungan. Magtuturo ng hindi kayang ituro ng tao. Magbubukas sa diwa na hindi pipihitin at bubungkalin ng kamay, kundi ng Kanyang kapangyarihan. Mabubuksan ang isipan, mabubuksan ang kalooban, na ganang hindi siya nakikita kung paano ito piggalin, kung paano ito hawiin, kung paano ito linisin, kung paano ito tuwirang panahanan. Sapagkat ang Espiritu ng kapangyarihan niya, yaon ang kumikilos. Kung magkagayon at nakakaunawa ang mga anak niya, ano nga ba ang katotohanan? Tumpak at tama ang lahat ng pag-revelation, ni-rebuild lahat ng gawa ng Ama at ng Anak sa pamamagitan ng Espiritu. Kung magkagayon at nagawa ng Anak ang lahat ng ginagawa ng Ama,
Yaon ay hindi ganang pagkatawang tumupad, kundi ganang espiritu. At upang maipalaganap at patuloy na matupad ang kanyang nais at pagnanasa, hindi niya winalay ang espiritu niya sa lupa. Pinamahagi niya sa kanyang mga anak. Kung magkagayon, at ang espiritu niya ang nasa tao, ano ang magagawa nila? Hindi ba't kung ano ang nagagawa ng Ama? Yaong kabutihan, yaong mabuti, yaong kagandahang loob, hindi nang bilang taong marupok at mahina. Hindi nang gawang demonyo na masama, kundi nang gawa niya at paghahari niya ang pinananaig at hindi pagkatao. Kaya naman, ang nananaliksik at nagsusuri na taong pagkatao ang ginamit, hindi masusuri. Subalit, kung kasama mo ang Espiritu ng Ama sa katauhan mo'y naroroon siya, masusuri mo ang gawa ng Espiritu niya, sapagkat ang Espiritu niya kapwa Espiritu nasa sa inyong mga tumanggap sa Ama. At yaon ang patotoo, kaya't gaano man kay buti, gaano man kay linaw, gaano man katapat ang pag-uulat at pahayag, kung pagkatao ang magsusuri, kung pagkatao ang magmamasid, walang maunawaan. Kaya't ang winika ng Ama, ibinabako ang aking Espiritu sa inyo upang siyang magturo at magbigay ng katotohanan. At bilang mga katauhan, kayo mismo ang makakadama sa inyong sarili kung anong uri ng espiritu ang nananahan sa inyo. Maliwanag ng tinukoy kung ano ang mabuting espiritu, kung ano ang gawa ng mabuting espiritu, kung ano ang ginagawa ng mabuting espiritu, at kung ano pa ang gagawin sa inyo ng mabuting espiritu. Kung magkagayon at kayo mismo sa sarili nyo na pagbago ng espiritong sumainyo ang isip at kalooban nyo, patotoong tinanggap nyo ang Diyos, Ama ng buhay niyo. Sapagkat bilang tao, mahirap magbago ang tao. Sa bilang pagkatao, mahirap makapagbago ang tao, sapagkat ang tao'y mahirap ngang umunawa sa banal at kabanalan. Kaya't inugnay ng Ama ang banal na espiritu upang iugnay nga sa tama at marapat at magturo ng dapat. Kung magkagayon at alam na ninyo ang nasa inyong espiritu, kayo mismo magpapatotoo sa aking tinuturang ito. Kayo mismo maghahayag ng kung ano ang espiritong suma sa inyo. Kayo mismo magsasabing totoo, banal, mabuti at Diyos ang espiritu na suma sa inyo. Sapagkat ano nga ba ang gawa ng espiritong mabuti? Naghahayag ng katotohanan sa mga lumipas na pangyayari noon, sa mga kasalukuyang kaganapan, at sa mga tutupad pa na magaganap sa susunod na panahon. Maliwanag ang tinunton at tinuran sa banal na aklat. Paiiksin ko ang buhay ng tao. Naganap. Sapagkat ng panahon nila Abraham, inaabot ng mahigit 100. Subalit ngayon, paiksi ng paiksi. Kaya't ang sabi at hamon ng Ama sa mga anak niya, mga anak, huwag nang pahalagahan nyo ang anumang bagay, sapagkat ang buhay na pinaiksi, hindi nyo alam kung kailan babawiin. Kaya't kung ang katotohanan ng nasa inyo, mababatid nyo ang lahat, matututunan nyo ang dapat, at may babagahagin nyo at may bibigay sa sarili nyo kung ano ang dapat nyong tupdin habang kayo'y nabubuhay. Alalaumbaga, mabuti ang Ama, tunay na kay buti niya. Ngunit ang binabahaginan ba niyang mga anak ay mabuti pawa ito? Anong kabutihan?
Ang tunay na kabutihan ay nananahan hindi panandalian lamang. Ang tunay na kalooban ng Ama, hindi sang iglap lamang, kundi habang nasa sayo siya, ang kabutihan niya ay damang-dama mo, kilala mo, at nagagawa mo ang mga layunin ng banal na Espiritong suma sa iyo. Ano ba ang layunin ng banal na Espiritu? Ano ba ang layunin sa tao? Pinapaging dapat na magliwanag ang isip upang makaunawa sa mga banal na salita. Pinapaging dapat na mabuksan ang kalooban upang ang pusong tigang at kulang sa pagmamahal ay busugin niya ng pagmamahal. At kapag nabusog ito ng pagmamahal ng Ama, matututunan mo ring magmahal ng tapat sa kapwa mo. Kaya't baliwala na ngayon sa iyo ang lahat ng sakit na dulot sa iyo ng kapwa mo, sapagkat hindi na ito na pamangigibabaw at hindi na napananaig ng tinanggap mong Diyos Espiritu. Sapagkat siya ang humahadlang upang huwag kang masaktan, upang di mahirapan, upang di masugatan, yaong damdamin mong siya ang nagbago, siya ang nagpabago, siya ang nagbigay buhay para mamatay na ang kalooban mong bilang laman. Yaon ang totoo. Gayon ang tama. Kaya't kapag sa unang buhay mo, mahirap mong tanggapin ang pagkakasala ng kapwa mo, subalit nang binago ka ng Ama, tinanggap mo ang Espiritu niya, kay gaan palang tanggapin, sapagkat magaang tanggapin dahil sa tinanggap mong Diyos Amang nagpapagaan sa iyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, kung babasahin nyo at tutuntunin, gasino lang baga ito. Ang mga istoryang binahagi na puro kahiwagaan, puro kahimalaan, puro kadakilaan ng Ama. Sa ibang pahina ni Mateo, mababasa mula kay Lucas. Sa ibang pahina ni Marcos, mababasa sa pahina ni Juan. Kung magkagayon, ang lahat ng ito'y paulit-ulit sa pag-ikot ng panahon na kalooban ng Ama sa bawat pinagkalooban niya ng tinatawag ng private reveal. Sapagkat nandoon sa bahaging espiritu na kaugnayang bawat tao na tumutupad at gumaganap, hindi ganang kanila, kundi ganang kalooban ng Ama. Kaya't nagagawa nila, tinutupad at nakatutupad sila sa bawat panuntunan at kalooban ng Ama nang dahil sa Espiritong nananahan sa bawat isang tumanggap na. Kaya't ito ang tinatawag na private. Sarili mo yan. Kaukulang binahagi sa iyo ng Ama yan. At upang mahayag ang kadakilaan at kabutihan ng Ama, ikaw na ginagamit niya, ihahayag mo ito sa bawat maabutan. Kaya nahayag ang katotohanan mula sa panahon ng mga hinirang na apostol. Sa ibinaba ng Ama sa Anak, upang maihayag naman ng Anak ang katapatan at katotohanan ng Ama na hindi siya nasisiyahan sa ginagawa ng mga anak niya. Kaya't ang katawan mismo na nagkatawang tao, yaong ibinahagit, pinamulat sa tao, hindi nasisiyahan ng Ama sa handog nila. Kaya't ang hinandog mismo ay ang pagkatao bilang kordero, dugo't laman upang tubusin ang kasalanan. At doon na natapos ang salitang ikapo. Kung kaya't
Ang hinandog na mainam ay dugo at laman. Kaya't kung tinanggap ng tao ang anak na tinatawag na noong panahon na yaon na hindi lahat ay tumanggap anak ng Diyos, kundi propeta. Propeta. Ang pananaw ng iba ay propeta lamang, hindi anak ng Diyos. Sapagkat ang hindi makatanggap na siya'y anak ng Diyos, yaong magagaling sa palagay nila sa banal na aklat mula kay Moises. Mga pahayag at kautusan ni Moises na tuwirang tinutuntun daw nila, subalit di nila maisabuhay. At ng panahon ng Kristo, pinatutuhanang kayang tanggapin, kayang iulat, kayang isabuhay lahat ng salita ng Ama sapagkat nagpapatotong ang Ama at Anak ay isa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Doon na naganap ang pagmumulat sa katotohanan, pag-uulat at pagpapatupad, pagsasakatuparan kung sino ang Ama na binahagi ng Anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang inyong kasiyahan, magalak kayo na lubusan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya, ang lubos at ganap ang Espiritu sa katauhan, hindi kayang maunawaan ngayon ng tao lamang. Sapagkat taong damdamin, isip katauhan, hindi maaring magpanagpo ngayon at magkatugma sapagkat hindi maglalapat ang kanilang damdamin at di maglalapat ang kanilang kaisipan. Nang dahil ang naghahari sa banal na tumanggap at nagpapakabanal na nagnanasang tumanggap, magkaiba sa taong kaisipan ay sanlibutan at laman. Mga minamahal, magalak kayo at magpuri, magpasalamat kayo kung tuwirang nawawaan ninyo ng dahil ay Espiritu Santo sumainyong totoo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Kaya't kung sa dating buhay mo, ano ba ang minimithi mo? Ano bang mga ninanasa mo? Ano bang mga layunin mo? Kapwa parehas baga ito nang sabihin mong nasa Espiritu ka na? Ano ang naiba? Ano ang pagkakaiba kung binigyan ka ng private reveal? Kung parehas mo rin yaong pagkatao ang ginagawa. Ano ang paglalapit mo sa Ama at anong naging paraan para ilapit mo ang kapwa mo sa Kanya kung ikaw mismo ay wala kang mailapit sa Kanya. Kaya unahing ilapit ang sarili mo at pakailapit mo ang sarili mo at mailalapit mo ang kapwa mo kung papaano mo nilapit ang sarili mo para magawa mo ang tama at matupad mo ang sa Ama. Kaya kailanman hanggat ang sarili ng tao ay hindi niya napagbabago, huwag mong hanaping mapagbago mo ang kapwa mo tao. Sapagkat isang salamin ka marapat na kapag nagsalamin sa iyo ang kapwa mo'y nakikita ang dumi niya. At ikaw rin naman, magiging salamin mo ang kapwa mo. Kung ano ang nakikita mong dumi sa sarili mo, makikita mo rin sa Kanya. Subalit, kung ang alam lamang ng tao, yaong dumi niya, ay wala siyang pakialam, at ang dumi ng kapwa niya, siyang nakikita, walang pinagkaiba sa tinuran. Nakikita mo ang dumi ng kapwa mo, subalit ang gatahilang nasa mata mo, ay di mo nakikita ito. Sa makatwid, kung wala kang sukatan para alamin mo ang katotohanan, paano mo matutunton ang kalaliman? Subalit binigay sa iyo ng Ama, binahagi ng Espiritu niya, tinanggap mo naman
nakiisa sa iyo, nakitungo ka, at nag-isa kayo, nagkaisa kayo kapwa sa pamamagitan ng katotohanan na taglay niya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya naman ang tukoy at pakay ng banal na Espiritu sa iyong katauhan? Hanapin mo yaong kapwa mo na nagnanasang matuwid na tulad mo. At kapag natagpuan mo ito, tatanggapin niya ang kalooban mo, tatanggapin niya ang handog mo, sapagkat nagnanasya siyang tulad mo. Subalit, kung ang hinahandugan mo, inaalayan mo, ay walang pagnanasa sa kalooban na natanggap mo, mahihirapan mong iyulat ang lahat ng tama at totoo. At siyaon ang naganap sa libu-libong tagasunod ng Kristo. Ilan ang napili para hirangin? 13 ang natira, nagtalusira pang isa, yaoy si Judas Iscariote. Kung magkagayon, kung sa pandama ay nagkaisa lahat sila, hindi naman matutupad ang nakatala sa panahon ng mga propeta ng sambitin ni Isaias, ni Joel, ang kaganapan at magaganap sa panahon ng pagbabalik at pagbibigay ng kaloob ng Ama. Sa lahi ni David, magkakaroong hari ng mga hari. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Manganganak ang isang babae at magiging tagapagligtas ng bansang Israel, ng bayan na hinango at minamahal na lahi ni David. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahana, noong unang panahon ng mga apostol, walang hinihirang na mga babae. Mga lalaki ang hinihirang at pumipili ng tunay na lalaki na maganda ang samahan ng pamilya, buo ang pamilya, maganda at malinis ang pamumuhay. Subalit natupad at naganap ang tinuran. Daratalang takda, babae at lalaki, bata at matanda, paghaharian ng Espiritu Santo. Kung magkagayon at napagharian kayo, magalak magpugay kayo sa Ama, sapagkat matututunan nyo ang kaukulan niya at di masasakitan, mahirapan ang damdamin nyo kung paano nyo matatanggap ang Diyos na Ama sa buhay nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat kailanman, hindi mapagtatakpan ng bagay o salapi ang tunay na nilalaman ng puso at isipan. Kaya ang pinakamarapat na gustong matanggap ng lahat na wika ng Ama na dapat maganap, yung kanyang espiritu, upang ito ang magpagalak, magpasigla sa lahat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya naman, ang mga napuspos ng Espiritu Santo, kinamamanghaan ng kapwa nila. Ngunit, hindi totoong pagkamangha, kundi pangungutya. Bakit masaya sila sa kabila ng ganyan ang buhay nila? Paano silang nakatatawa ng kay ganda? At paano silang nakaayon sa buhay samantalang salat sila sa yaman? Sapagkat ang yaman nila ay ang Amang tinanggap nila, ang galak nila ay ang Espiritu niya, ang lakas nila at liwanag, yaong Espiritong taglay ng pagkatao. Kaya naman, ang bawat araw nilang masikap at masigasig nilang tumupad
sa hindi nila namamalayan ang pagkilos ng kapangyarihan ng Ama, siyang nagbibigay sa kanila ng tunay na tibay at kapangyarihang makalaban sa buhay. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Kaya't nang nabuhay ang Espiritu sa katauhan nila, nang mabuhay ang pag-asa nila, palagay nila, di man sila kumain, busog sila. Hindi man sila matulog ng 8 oras, malakas sila. Hindi man sila kumayod sa maghapon at magdamag, mabubuhay sila. Sapagkat ang pag-asa nila ang tunay na nagkaloob ng buhay at nagpahiram ng buhay. At yaon ang nasa banal na katotohanan. May pag-asa habang may buhay, may liwanag na sisikat sa bawat isa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya kung sa unang buhay ay puspusan at walang pahinga para kumayod, subalit nang nasumpungan ng Ama, pinartisya, binahagi sa kanya ang buhay, at nagkaroon ng partisyon ng maghapon niya, doon naramdaman nila ang Diyos na lumilingap sa kanila ay buhay na buhay. Kaya naman, habang nilalagak ang kanilang buhay na nagtitigib ng pag-asa at natitigib ng buhay na ligaya, naaaliw sila. Hindi sa dating kinaaliwan nilang bagay, lugar o salapi, kundi naaaliw sila, inaaliw sila ng Espiritu ng Ama. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya naman sila mismo ang katwiran at dahilan bakit ko gugugulin ang oras ko sa lakas ko ng maghanap buhay. Samantalang ang wikat habilin, huwag kayong mag-imbak at mag-ipon ng kakainin ng tanga at kakalawangin sa lupa, sapagkat ito'y maiiwan lamang at mabubulok. Ngunit ang kaloob ng Ama, patay na lupa mong katawan, taglay mo pa rin hanggang buhay na walang hanggan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't masigasig, masikap na pinaglalaban ng katotohanan ng mga anak ng Amang nabuksan ang pangunawa at ang pandaman nila'y nag-uumapaw ang pag-aalab niyang pagmamahal. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, liwanag ay kamtan, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya naman, nang maaliw ang mga anak ng Ama sa Espiritu niya, yaong mga naaliw na yaon, para bagang todo pasa lamang lahat ng kanilang mga pasanin sa buhay, sapagkat parang hanging nagdaraan na walang kumikintal sa balat na naiiwan na bakas na hirap at sakit. Ang Ama ang nakabigay at nagbigay lakas at pagtitibay. Nakahulagpos, nakasadsyad, nagtagumpay silang ganap. Sumainyo ang paghahari, malubos ang inyong liwanag, pangunawa nyo ay manahan ng ganap, upang masidlan kayo ng tunay at marapat, nang dapat nyong matanggap habang kayo'y nasa lupa, na nakikibaka sa hamon ng buhay. Matupad ninyong ganap yung kalooban ng Ama, na siyang magiging ganap na sa inyo'y magpapagalak.
upang ang bawat araw at gabi nyo'y masaya, lakas at tibay. Sa inyo ay mananahang ganap, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga sa unang tipan, mababasa mo ang unang siglo, ikalawang siglo. Di ba ga? Sa bawat kaganapan, pawang katotohanan. Kung babaybayin at maunawa ng istorya ni Noe, kaya siya ginamit ng Ama, sapagkat naging sutil ang mga tao palalo, na siya na lamang ang nakikita niyang mabuti, na kanyang kinalugdan, at binahagina ng kanyang lakas, tapang, talino, na tupdin at gawin kung ano ang habilin sa kanya. Hanggang sa dumating na ang takda nitong si Abraham. At anak man niyang naturingan nitong si Isaac, hindi doon siya nagsimula ng pag-aatas, kundi kay Jacob. At pagdating kay Jacob, dumatal naman si David. At sa saling-saling lahi na ipahayag at naihulat ang mga kapangyarihan ng Ama na ginawa niyang hiwaga kay Eliseo, na una si Eli, kay Samuel, lahat na ito, kay Ezekiel, pag-aatas kay Jeremias bilang mga hari sila, hanggang sa dumatal ang mga saserdote sa panahon nitong si Moises. At ng panahon ng Kristo, nagkaroon ng mga apostol. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, at sa panahon ngayon, ang paghahari ng Espiritu Santo ay di nakikita. Kaya, napapatotohanan lamang na banal na Espiritu ang naghahari sa tao kung nilalapit ang tao sa Ama, pinakikilala ang Ama, at sumusunod naman ang kumilala ng tanggapin ng anak sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Ang may pandinig ay nakarinig. Ngayon, kung sasayangin niyo pa ang pagkakataon, sa pagkakaloob ng Ama ng panahon at pagkakataon sa lahat ng nabubuhay sa panahon ngayon, ano pang hihintayin niyo? Wala nang bababang, isa pang Hesukristo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya naman, ang mga pinaghaharian ng banal na Espiritu, hindi na marunong magalit ng dito. Kundi ang bibig ang nagagalit, walang nararamdaman ng puso. Sapagkat ang nais ay magtuwid, ang nais ay makaakay, ang nais ay magbigay liwanag, yamang ang liwanag ay nasa kanila. Kaya naman, nahihirapan sila, ngunit hindi lubos, sapagkat ang karamay nila'y Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya. Nalulungkot sila, nalulumbay sila, hindi dahil hindi ka mayaman, wala kang pera, kundi nalulumbay dahil ang kapwa mo, bakit hindi matauhan? Bakit hindi magising sa katotohanan? Ang kinalulumbay ng hihinayang sa panahon at bawat araw, hindi dahil nang hihinayang mayroon sila, ikay wala. At yaon ang mga anak ng Ama na nabuksan ang Espiritu nila ay nasa kanila. Kaya naman, habang panahon na sila'y nabubuhay at ang Espiritu ay naroroon, walang adikain kundi mag-akay ng mag-akay. Hindi magtulak, hindi magwalay, hindi mang-iwan, kundi mag-akay ng mag-akay sa landas ng katotohanan, sa matwid na buhay na alay ng Ama at ng Anak. Buhay ba ang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Pagkat
bawat araw. Gin kayo ng Ama, baka niya manalig na bawat araw ako sa inyo. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. O Senyor, alam kong may gagawa, Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat manalig ka na bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong manalig magawa ang Ama. Alam kong pagkat winikan ka bawat araw ako may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Kaya naman, nang dahil nasumpungan nilang himala, hiwaga at kapangyarihan ng Ama, may sinidlan naman siya ng matapang na pag-iisip at damdamin na magtiwala na lang lubos sa kanyang kapangyarihan. Tulad ng mga nagtitibay na ayaw nilang uminom kahit anong uri ng gamot, na hindi naman kayang unawain ang kapwa nila sapagkat wala silang gayong pag-iisip, wala silang gayong damdamin. Subalit dahil ang Ama ang taglay nila, nagagawa nilang tanggapin ang mga sinasabi ng kapwa nila at napapatotohanan naman ng Ama
na habang sila'y nabubuhay, kahit sila ay walang lagukin, nabubuhay pa rin naman. Gayon ang iba't ibang kapangyarihan ng Ama. Yaon ang iba't ibang kahiwagaan niya. Binigyan niya ng iba't ibang pag-iisip ang tao, binigyan niya ng bahaging iba't ibang kalooban, subalit mayroon siyang pinatitibay ang isip at kalooban na manalig at magtiwala sa kanyang himala, sa kanyang kapangyarihan, upang mapatotohanang may magagawa siya. Kaya naman, sa panahon ng Kristo, ang 12 taong dinudugo sa pananampalataya, humawak sa dulo ng baro na ibsan ang pagdurugo. Hindi niloob ng Amang mamatay itong babaeng ito upang sa pagdatal ng anak ay mapatotohanan, gayon ang Ama, ganyan ang anak, at gayon ang Espiritu niya. Ang isinilang na bingi, bulag at pipi na sa pamamagitan ng kapangyarihan at taglay, nagawang mawala ang pagkabulag, ang pagkabingi, pagkaumal ng dila. Upang mapatotohanan ng Ama ano baga ang imposible sa Kanya, at upang patotohanan naman niya na ang anak niyang binaba ay iisa ng Kanyang Espiritu. Sa panahon ng mga alagad, upang mapatotohanan na ang nagkaloob ay banal na Espiritu, napatupad ang katotohanan na sa kadakilaan ng iniwanan ng Kristo sa mga apostol, napatutupad ang ginawa niya dahil sa Espiritong tinanggap din nila. At sa panahon ngayon, napapatotohanan din na tunay na banal na Espiritu, yaong pangungusap na may kalakip na gawa sa kapangyarihan ng Ama, na tupad at naganap, na walang katapusan at di magwawakas ang kapangyarihan at banal na Espiritu niya. Kaya naman, ang lahat ng may unawa at nabuksan, natutunan nila ang kaukulan. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kasiyahan. Tiwala ay kamtan, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't ang wikay, huwag kang manghamak sa kapwa mo. Kung siya'y nakakakain lamang ng gulay at kontento at kampante na siya roon, ngunit ikaw lahat ay gusto mong kainin, huwag mo siyang hamakin. Alalaong baga, hanggang dun lang ang kakayahan niya. Kaya ikaw na mas may mahigit na kakayahan, gawin mo kung anong dapat at huwag kang manghamak ng iyong kapwa. Sapagkat ang Ama ang nakababatid ng lahat, kaya't ang wika niya ay huwag kayong humatol kung ayaw niyong hatulan. Sa makatwid, ang bawat antas ng talinong kaloob, hindi pinagpantay-pantay upang mapakita ng Ama sa mga anak niya ng bawat bahagi niya sa mga nagtataglay at nagsasabuhay, may natutupad at nagaganap sa kanyang salita. Subalit, hindi lahat pinatutupad ng Ama sapagkat alam niya, hindi lahat ay makatotohanan sa Kanya. Kung magkagayon, ikaw ba'y totoong anak niya? Ang pagbabatabay na buksan sa iyo? Ang paghihintay ba'y nagawa mo? Pakikita niya sa iyo. Hindi man ngayon, hindi man bukas, pagtiisan mo ang lahat na may galak na kaakibat. Pakikita niya sa iyo kung paano ka nalumbay, ikay aaliwin at magagalak. Kung paano ka nagkasakit, siya ang lakas mo. Siya ang tunay na buhay mo. Kaya't kung di mo patakda, ilang taon man ang lumipas, kapag ginusto kang pagalingin, sang iglap ay nawawala. Habang may buhay, subalit, pag sumakitan mong natural pa ang pagkatao mo, hindi na artipisyal. Sapagkat sa natural niyang isinilang at binuhay sa mundong ito, mapapakita niyang hiwaga niya, tulad ng bulag na mata na hindi pa nagalaw, sapagkat ang mata ay siyang may likha, siyang may kaloob, siyang naghandog bilang kabalangkas ng iyong katawan. Ngayon, kung di malalim ang pangunawa mo at di matapat ang pananampalataya mo, paano matutupad
ang sinabing sa pananampalataya, doon ka gumaling. Buhay na buhay ang Ama. At ang Ama, hindi niya sinabing huwag kayong magtiwala kahit kanino sa kapwa nyo, kundi ang sinabi niya, ang doktor, ang gamot ay instrumento. Subalit ang tunay na kagalingan ay siya pa rin tao. Manalig, magtiwala, higit sa kanya. Pangalawa, sa mga kapwa niyong ginagamit na manggagamot sa inyo upang tugunin ang inyong mga karamdaman, ay pakita niyang may kagalingan habang kayo ay pinahihiram ng buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O dakilang aking Ama at Ama nila sa lupang ito, yamang pinahayag mo't inulat ang marapat, ang may pandinig sa kanila'y nakarinig, at patuloy mong bahaginan ng marapat at karapat-dapat, upang kung papaano ang nais mong kaukulan ay matutunan nila, ganap nilang makita, yaong hiwagat, himalang taglay mo. Sa gayon, ang pag-uulat ng iyong espiritu ay maging kaulatan sa lahat, at ang bawat tumanggap, tuwir ang magagalak. O aking Ama, kahabagan mo at kawaan, yaong sarado pa ang diwa. Sila'y buksan mo, nang sila'y makaunawa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon, ano? Kaya sabi ko nga po, saan ka hahanap ng lakas? Sa Diyos lamang. Saan ka hihingi ng tibay ng loob? Sa Diyos lamang. Saan ka hihingi ng talino para makaunawa ka? Sa Diyos lamang. Kaya para mabigay niya yan sa iyo, huwag kang hihiwalay sa panuntunan niya. Pagharian kayo. May tanong baga kayo? Kung walang tanong, magsiuwi na. Maaga ang gift. Mga choir, mga gustong makiisa, mga kaps at alam,